Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa karanasan ni Delphine ng Leyte. Narito ang kanyang kwento. Magandang umaga po, Nestor. Nandito na po yung tuba ninyo. Ay, ganun ba? Ay, naku, maraming salamat sa iyo, Delphine. Pakilagay mo nga dito. Ito po. Salamat. O, itong bayad ko. Salamat din po. Nako, tiyak na matutuwa si paring Berting mamaya dito. O, basta yung billing ko sa iyo, ha? Sa linggo, wag mo ko kakalimutang dala ng tuba. At darating ang aking mga kamag-anak mula sa Samar. Opo, makakaasa po kayo. Sige po, mauna na ako sa inyo. Ihahatid ko pa ho itong natitirang tuba kay Mang Lorenzo. Ay siya, sige Delphine. Mag-iingat ka. Si Delphine ay nakatira sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Leyte. Paggawa ng tuba ang kanyang kinabubuhay. Tiyak na matutuwa si Obet nito. Nabilhan ko siya ng paborito niyang suman. Itay? Itay, ikaw na po ba yan? Oo, Obet, anak. Ang tatay to, nandito na ako. At meron akong dalang pasalubong sa'yo. Hulaan mo. Naamoy ko po dito sa loob. Yan po ang suman ni Aling Insyang. Bagong luto. Tama ka, anak, suman nga ito. Napakagaling mo talaga. O sandali, ilalagay ko muna sa pinggan para makain mo. Sige po, Itay. Maraming salamat po. O sandali, huwag ka nang lumabas dyan sa kwarto mo. Ihahatid ko na lang to sa'yo. Ang tatay talaga, nag-aalala pa sa akin. Kabisado ko naman po ang bawat sulok nitong bahay natin, no? Alam ko naman yun, nak. Ayoko lang na mapagod ka pa. Sige na, umupo ka na lang muna dyan. Sige po. Tanging si Delphine na lamang at ang anak nitong si Obet ang magkasama sa buhay. Ang asawa ni Delphine ay namatay sa panganganak. Ang anak niya namang si Obet ay pinanganak na may kapansanan. Hindi ito nakakakita. Bukod pa dito, ay may kahinaan ang pangangatawan ng bata. Madalas itong nagkakasakit. Kaya naman, ganun na lamang ang pag-aaruga ni Delphine dito. Payak lamang ang pamumuhay ng mag-ama, ngunit masaya sila. O anak, tulad ng pinangako ko sa'yo, sa Biyernes, luluwas ako sa bayan. Bibilang ka to nung sinasabi mong kotse-kotsihan na nakita mo dun sa kaibigan mo. Talaga po, Itay. Kaya lang, baka po, tapusin na naman tayo. Pag binili nyo pa po yun, okay lang naman po yung mga ginagawa nyong laruan sa akin na gawa sa kahoy. Ano ka ba? Huwag mo intindihin yun, nak. Total malapit na rin lang ang birthday mo. Kaya isipin mo na lang na yun ang regalo ng tatay sa'yo. Mapapaaga lang ang bigay ng tatay sa'yo dahil isasabay ko yun sa patrabaho ni Kananding sa bayan. Sige po, Itay. Maraming salamat po. Halika nga, payakap nga ang tatay. Bukod sa pagtutuba, ay marami pang mga trabahong pinapasok si Delphine. Madalas itong kunin ng kanyang mga kakilala kapag nangangailangan ng mga tao sa pag-aani, paggawa ng bahay, at kung ano-ano pa. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Delphine, ni hindi nito natapos ang kanyang elementarya. Kung kaya kahit gustuhin nito makipagsapalaran sa ibang lugar, ay hindi nito magawa. Ganun pa man, dahil sa kanyang masidhing pagmamahal sa kanyang anak, ay pilit nitong nilalabanan ang hirap ng buhay. Kinaumagahan, Tay, magandang umaga po. Nag-aayos po kayo? May lakad kayo? o anak dumaan dito kanina si Aling Ising. Kailangan daw ng ekstrang trabahador para sa kanilang koprahan.
Mukhang hindi na naman pumasok sila Dante. Naku, ang Ninong Dante talaga. Mukhang napasabak na naman po yun ng inuman. Hindi po ba? Kaarawan kahapon ni Mang Nestor? Yun na nga ang iniisip ko, nak eh. Pero alam mo, natutuwa na rin ako. Kasi kapag ganitong hindi nakakapasok ng trabaho ang Ninong Dante mo, kahit papano, may kita ang iyong tatay. Ang galing, hindi ba? Kung sa bagay nga po, Itay. O sige, lalabas na ako. Ikaw na muna bahala dito, ha? Pipilitin ko matapos ng maaga. Siguro bago mag-alas 5 ng hapon, ay nakauwi na ang tatay. Sige po, mag-iingat po kayo. At maayos namang lumipas ang maghapon ni Delphine. Hinahapunan. Obet! Nak! Andito ng tatay! Dito po ako sa loob, Tatay. Oh, inuubo ka. At, teka, nilalagnat ka. Kanina pa ba to? Hindi ko po napansin. Pagising ko po, hindi na maganda ang pakiramdam ko, Tay. Sandali. Kukuha ko ng gamit. Dadaling kita kay Kateban. Si Kateban, ang kilalang manggagamot sa kanilang baryo. Mag-isa itong naninirahan sa isang maliit na kubo sa bukid. Si Kateban ang puntahan ng mga tao sa kanilang lugar kapag merong may sakit, sapagkat napakalayo nila sa bayan upang makalapit sa mga doktor. Maya-maya pa ay binabagtas na ng mag-ama ang mahabang palayan. Tay, ibaba niyo po muna kaya ako. Kaya ko naman pong maglakad eh. Hindi anak, malalabigan ng mga talampakan at binti mo. Kakargahin na lang kita. Kaya ka naman ng tatay eh. Akong bahala sa'yo. Makalipas ang ilang minuto pa ng paglalakad, ay narating na ng mag-ama ang kubo ni Kateban. Tao po, Kateban, si Delphine po ito. Agad naman bumukas ang pintuan ng kubo. Oy, Delphine! Aba, ay dalian mo tumakyat ka rito. Ipasok mo yang si Obet dito, bilisan mo. Dahil nga mahina ang pangangatawan ng bata, ay madalas na siyang nadadala rito ng kanyang ama. Higa mo dito. Ayan. Tignan ko nga. Aba, medyo may lagnat ka. Hindi naman ganun kataasan, pero kailangan na rin nating lunasan yan para hindi na lumala. Kumusta ba ang pakiramdam mo, anak, Obet? Medyo nahihilo po ako, Lolo Teban. Aba, at inuubo ka rin pala. Ay, maigi na lang at nakakuha ako ng mga halamang gamot ko dito sa may likod kanina. Sandali lamang ha, at ipaghahanda kita nun. Pero bago yon, eto Delphine, eto ang dahon ng banaba. Lagyan mo niyang langis na nasa bandang kaliwa mo, tapos ipatong mo sa kanyang noo. Babalik agad ako. Sige po, Kateban. Maraming salamat po. Pag-alis ng matanda, ay kinuusap na Delphine ang kanyang anak. Obet, ayos ka lang ba, nak? Okay lang naman po talaga ako, Tatay eh. Sabi ko naman po sa inyo, kumuha na lang tayo ng dahon ng banaba. Tingnan ninyo, ganito rin naman ang binigay sa akin ni Lolo Teban, oh. Napagod pa kayong buhatin ako papunta dito. Anak, madaling kumuha ng dahon ng banaba. Ang hindi ko alam ay ang mga orasyon at dasal ni Kateban. Ngumiti na lamang ang bata bilang tugon. Maya-maya pa. Ayun, eto. Ay, buti na lang talaga at meron pa ako nitong mga dahon na to. Obet, anak, inumin mo ang katas ng dahong ito dali at nang mawala yung ubo mo, maging yang iyong lagnat. Ay siya, Delphine, iangat mo yung ulo ni Obet at napapainom natin sa kanya to. Sige po.
Oh, ayan. Ay, napakabuting bata. Masunurin. Gagaling ka kaagad dito, Obet. Ay siya, sige. Pahinga ka muna dyan. Delphine, hayaan mo muna makapagpahinga yung anak mo dyan. Dito muna tayo sa may labas. Opo. Sa labas ng kubo, kagaya ng nakagawian, nagsindi ng tabako ang matandang si Kateban at nakipagkwentuhan kay Delphine. O Delphine, kumusta naman yung tuba mo? Maganda ba ang kita sa ngayon? Ayos naman po, Kateban. Medyo mahina man ang patak ngayon. Kahit papano, may kita pa rin naman. Maigi naman kung ganon. Ilang puno nga ba ng niyog ang naiwan sa'yo ng iyong ama? Halos wala pa ho sa kalahati yung natira. Pagkatapos pong marimatay yung mga puno doon sa may bandang Ilaya. Wala ka ba namang planong lumipat ng lugar, ha? Ika nga magbaka sakali. Baka merong mas magandang kabuhayan sa ibang lugar bukod dito sa atin. Alam niyo naman, Kateban, na wala naman ho akong pinag-aralan. Tsaka, sakto naman po yung kinikita ko para sa amin ng aking anak. Ay nako, Delphine. Yun na nga ang inaalala ko Masyadong sakitin niyang si Obet. Mahina ang kanyang pangangatawan. Baka panahon na para tumira kayo kung saan merong modernong medisinang maibibigay sa kanya. Bakit naman ho, Kateban? Natutulungan niyo naman po si Obet, Nandun na tayo, Delphine. Kaya lang, iba pa rin yung nagagawa ng mga doktor o ng ospital. At higit sa lahat, ako ay may katandaan na. Hindi ko alam kung bukas ba'y nandito pa rin ako upang magbigay ng tulong sa inyo at dyan kay Obet. Nako, huwag naman ho kayo magbiro ng ganyan. Matagal pa po ang buhay ninyo dahil sa mga tulong ninyo sa mga tao rito. Ay nako, ako lang naman ay nagiging makatotohanan lang. Ay siya, sige. Medyo nagdidilim na, Delphine. Gisingin mo na yung anak mo at na maiuwi mo na. Siguraduhin mo lamang mamayang gabi, bago sa tuluyang makatulog, mailaga mo itong mga dahong ito, ha? At maipainom mo sa kanya. Opo, Kateban. Salamat po. Pagka-uwi ng mag-ama. O, anak, inumin mo na to. Nilaga ko yung mga dahon na binigay sa atin ni Kateban para daw tuluyan ka ng gumaling. Salamat po, tatay. Gusto mo ba munang kumain? Nagugutom ka ba? Hindi po. Naubos ko naman po yung baon nating tinapay kanina. O sige. Maglalaga ako ng gabi. Baka mamaya magutom ka. Sabihan mo lang ako, anak, ha? Opo. Sige, magpahinga ka muna dyan. Tay, O, bakit? pwede po ako yumakap sa inyo? Siyempre naman, nak. Halika. Tay, mahal na mahal po kita. Obet, mahal na mahal ka rin ng tatay. O siya, magpahinga ka na, ha? Para umigil na yung pakiramdam mo. Opo, tatay. Aantok na din po talaga ako O sige, pahinga ka na. Kinaumagahan, gaya ng nakagawian, ay nag-iikot na si Delphine upang ihatid ang kanyang mga naaning tuba sa kanyang mga parokyano. O Stella, iabot mo nga dito kay Delphine yung bayad at namatikman ko na tong bagong ani niyang tuba. At iniabot naman ng matandang babae ang pambayad sa tuba ni Delphine. Grabe! Napakasarap talaga nitong tuba mo, Delphine. Alam mo, kagayang-kagaya ka ng iyong ama. Napakasarap mo rin gumawa ng tuba. Maraming salamat po. Ay siya nga pala, yang si Stella, mauubos na yung kanyang suka. Meron ka bang bahalina?
Dalhan mo kami bukas, ha? Opo, Mang Doming. Meron po ako mga nakatabi sa bahay. Sige. Mga 2 galon, bukas. Sige po. Makaraan ng ilang oras, ay naubos na ni Delphine ang kanyang mga dalang tuba. Pauwi na ito nang makasalubong niya ang kaibigang si Tonyo. Oy, Delphine! Pauwi ka na ba? O Tonyo, saan ka galing? Ay, nako. Galing lang ako doon kila paring Asyong. Napakwento lang. Ganun ba? Oo. Uy, nabalitaan mo ba yung nangyari sa anak ni Poldo? Yung anak niyang lalaki? Oo. Alam mo ba, patay na. Ano nangyari? Ay, nako. Hinayaang maggala-gala doon sa may bukid. Natuklaw ng ahas. Hindi nadala kagad kay Kateban? Hindi nga eh. Kawawang bata. Kailan pa nangyari yan? Kahapon ng hapon. Iyak nga ng iyak yung nanay eh. Malamang. Ay nako, kaya yang si Obit mo. Ako, iingatan mo yan pare. Huwag kang mag-alala pare. Bantay sarado ko si Obet. Alam ko naman yun. Kaya lang, iba na kasi ang panahon ngayon. Lalo na dun sa inyo, malapit kayo sa may bukid. Ako, baka may mga ahas dyan sa may paligid. Lagi ka maglilinis ng paligid ninyo. Oo, lagi ko naman ginagawa yun. Tsaka, alam mo naman si Obet, dahil sa kanyang kapansanan, hindi naman siya naglalabas ng bahay. Maigi naman kung ganon. Siya nga pala, sa Biyernes, magpapaani ng sibuyas sa Aling Ising. Isasama kita sa listahan ha. Sige pare, maraming salamat. Ako, wala yun. Alam mo namang mas gusto kitang kasama kaysa kay Doming. Yung taong yun, mas marami pang pamewang kaysa sa trabaho eh. Bihira ka naman magsalita kay paring Doming. Di ba't sanggang dikit kayo nun? Oo, magkakababata tayo. Yun nga ang problema dun eh. Alam ko ang likaw ng bituka nun. Nuknukan ng tamad. At nuknukan pa ng gulang. Pero yun mo nung nakarang nag-ani kami. Aba, nakakalimag sako na ako ng binibitbit. Siya halos hindi pa pawisan. Tapos pagdating sa partihan ng bayad, aba, reklamador pa. Wala akong komento dyan pare. Sige, basta sa Biyernes ha. Pagkita tayo kila Aling Ising. Sige pare, maraming salamat. Siya, sige, ingat. Pagdating ni Delphine sa kanyang kubo. Obet, nak, nandito na ang tatay. Bago sumumpa sa 3 baitang nakawayang hagdan si Delphine, ay itinabi na muna nito ang kanyang mga gamit. Matapos niyang gawing yon, ay may napansin ng lalaki. Hindi pa rin nito naririnig ang tugon ng anak, kaya muli niya itong tinawag. Obet? Obet! Asan ka? Katahimikan pa rin. Nakaramdam ng konting kaba si Delphine. Dali-dali na tong umakyat upang pasukin ang loob ng kanyang kubo. Obet? Obet! Saan ba yung batang yun? Wala siya dito sa kwarto. Nasaan ang anak ko? Nak? Obet! Tay, andito po ako sa likod. Pagkarinig ng tinig ng kanyang anak, ay dali-daling pinuntahan ni Delphine ang likod ng kanyang kubo. Doon nito nakita si Obet sa tabi ng kulungan ng manok. Obet, anong ginagawa mo dyan? Nagpapakain po ako ng manok, tatay. Kasi narinig ko po sila kanina nag-iingay sila, parang nagugutom na. Mabilis na nilapitan ni Delphine ang kanyang anak at niyakap na mahigpit. Pinakaba mo naman ako, nak eh. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Ha? Ano naman po mangyayari sa akin? Andito lang naman po ako sa likod. Nagpakain lang naman ako nito kay Labatik. Oo nga. Pero sana sa susunod, hintayin mo muna ang tatay bago ka lumabas ng bahay. Di ba yun ang billing ko sa'yo? Opo,
po, tatay. Pasensya ka na po. Kasi parang umiiyak po to si Batik kanina. Tsaka tong mga anak niya. Kaya napilitan po akong bumaba para mabigyan sila ng pagkain. Huwag ka na malungkot. Hindi galit ang tatay. Alala lang talaga ako. O ano, tapos ka na ba dito? Opo, O siya, halika. Sasamahan na kita dun sa gripot na makapaghugas ka na ng kamay mo. sige po, tatay. Samantala, sa kubo ng matandang si Kateban, May sino ba tong kumakatok gabing-gabi na? binuksan ng matanda ang pintuan ng kanyang kubo. Nagulat ito sa kanya nakita. Pedring? Ako nga, kuya. Anong ginagawa mo dito? Bakit, kuya? Hindi ka ba natutuwang makita ako? Halika nga, pumasok ka dito sa loob. Maraming salamat. Pagkapasok ni Pedring sa loob ng kubo, ay umupo ang magkapatid sa gitna nito. Matagal na katahimikan ang namayani sa paligid. Nakatingin lamang sa isa't isa ang dalawa. Si Pedring ang unang bumasag ng katahimikan. Wala na silang lahat, kuya. Ang mga pinsan natin, maging ang iba nating mga kamag-anak, ay nalipol na. Ako na lamang ang natitira. Kinalulungkot ko yung pangyayaring yan. Ngunit, bakit ka nandito ngayon? Naging magkaiba man ang ating buhay, ay kapatid mo pa rin ako. Inalikuran mo ang ating lahi. Mas pinili mo maging normal na tao at maging isang hamak na manggagamot. Pero hindi mo maaaring talikuran ng sumpang ibinigay mo sa ating mga magulang na ibibigay mo ang tulong sa akin kapag ka aking kinailangan. Oo. Hindi ko maaaring kalimutan ang mga binigkas kong pangako sa mga huling sandali ni Inay. Ibibigay ko sa iyo ang tulong na maibibigay ko. Ngunit isa lamang ang ipangako mo sa akin, Pedring. Hindi ka magkakalat ng lagim dito sa lugar ko. Imbis na tumugon, ay isang nakakakilabot ng ngiti lamang ang ipinakita ni Pedring sa kanyang kapatid. Kinaumagahan, sa kubo ni Delphine. Tatay, ikaw po ba yan? O anak, Naihatid niyo na po lahat ng tuba? oo, pera lang dito sa isa. Dadaling ko to kay Kateban. Ganun po ba? Pagkatapos po niyan, wala na? O anak, sasamahan na kita dito pagkahatid ko nito. Sige po. Habang binabaybay ni Delphine ang malawak na palayan patungo sa lugar ni Kateban, ay muli nitong nakasalubong ang kanyang kaibigang si Tonyo. Hoy, Tonyo, saan ka galing? Galing ako kila Kapitan. Bakit? Anong meron? Hindi mo pa ba nababalitaan? Ang ano? Yung sinabi ko sa yung batang namatay na tinuklaw ng ahas? Ako po. Merong sumalbahay sa kanyang libingan. Anong ibig mong sabihin? Kanina, si Mang Goryo, yung naglilinis doon sa may sementeryo. Pagdaan niya doon sa libingan ng bata, nakabungkal na yung lupa. At yung kabaong, nakabukas. At naku, yung kalagayan ng katawan ng bata, karimari-marim pare. Bakit naman karimari-marim? Parang nilantakan ng halimaw. Wasak-wasak ang katawan. Ano? Grabe naman. Anong sabi nila? Ano daw nangyari? Ang sapantahan ng mga tao, malamang daw ay hayop gubat ang may gawa. Hindi ba't Muslim ang pamilya nun? Kaya hindi uso sa kanilang imbalsamo. Malamang naamoy daw ng hayop, kaya kinutkot yung lupa. At yun na nga, ganun ang ginawa. Meron ba namang hayop na kayang gumawa ng ganun?
Eh kung hindi hayop, ano naman ang pwedeng gumawa nun? Ewan ko. Ay, nako. Yung mga panahon na talaga to, nakakasira na ng ulo. Ano-ano na nangyayari? Sa panahon ng tag-init, umuulan. Sa panahon ng tag-ulan, umiinit. Tapos may mga ganito pang mga bagay-bagay. Ay! O sige, mauna na ako. At meron pang pinabibili si Mrs. sa akin. Oh, saan ba ang punta mo? Dadalhin ko tong tuba kila Kay Teban. O sige, banggitin mo na rin lang yung nangyari doon sa bata. At siguradong gusto niya ring malaman yun. Sige pare, ingat. O ingat din. Matagal ding naiwang nakatayo si Delphine habang ang kanyang kaibigan ay naglakad ng papalayo. Ano nga kaya nangyari dun sa bangkay ng batang yon? Meron bang mabangis na hayop dito sa lugar namin? Baka meron lang naligaw. Sana naman hindi makaabot dun sa baryo. Si Obet. Sana magsarado ng kubo si Obet na maigi. Ako, Diyos ko po, ingatan niyo ang anak ko. Pupunta na nga ako kila Katayban para makauwi na ako kagad. Nang hindi nakalayuan si Delphine sa kubo ng matanda, ay naulinigan ito na tila may nagtatalo sa loob. Paano mong nagawa yun? Ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang gagawa ng ganun dito sa lugar ko! Hindi mo naiintindihan ang pangangailangan ko, kuya! Talagang kahit kailan, hindi ko yan maiintindihan! Sino yung kaaway ni Katayban sa loob ng kanyang kubo? Kuya, sandali! Huwag mo takpan ang bibig ko! Tumahimik ka! May tao! Dito ka lang! Ako ang titingin! Sumungaw sa bintana ang matanda at nakita nito ang isang lalaking papalapit. Sino yan? Katayban, si Delphine to. Dala ko ang tuba mo. Halika, Delphine! Dali mo rin eh! Magandang umaga po, Katayban. Ito po. Sige, pakilapag mo nga dyan, iho. Etong bayad ko. Salamat po. Kumusta si Obet? Maigi na po ang kanyang pangangatawan ngayon. Wala na po siyang lagnat at wala na ring ubo. Maigi naman kung ganon. Siya, sige. Bukas na lang ulit. Katayban, huwag niyo pong mamasamain ang pagtatanong ko. May kasama po ba kayo dyan sa loob? Pasensya na po. Doon ho kasi kanina nung papalapit ako, parang may narinig akong may kadiskusyon kayo. Wala yon. Sino yan, kuya? Wala nang nagawa si Katayban, kundi sabihin kay Delphine na siya nga ay may kasama ng mga sandaling yon. Yung kapatid ko, bumisita dito sa akin. Ganun po ba? Oo. Ayan siya, si Pedring. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Magandang umaga din po, Mang Pedring. Tuba ba itong dala mo? Opo. Mainam. Akin na masubukan ko. Pagbalik ni Pedring sa loob ng kubo. Katayban, ayos lang ho ba kayo? Ayos lang, bakit? Wala po. Sige po, mauna na ako. Mag-iingat ka. Kumusta mo na lang ako sa bata? Opo. Nang mga ilang hakbang na ang layo ni Delphine sa kubo ng matanda, ay muli nitong nilingon ang kubo. Napansin nito ang kapatid ni Katayban na si Pedring na nakatayo sa may bintana. Napansin din ito ang tila nakababahalang ngiti ng lalaki sa kanya. Pinili ni Delphine na pagsawalang bahala na lamang ito at tuluyan na lamang lumayo. Pagka-uwi ni Delphine, ay sinalubong kagad siya ng kanyang anak. Tatay? Nak, kumusta ang pakiramdam mo?
Okay naman po. Tatay, parang malamig po ang hangin. Oo nga anak eh. Mukhang paparating na yung sinasabi nilang bagyo. Dito ka lang ha. At tatalian ko lang yung mga gilid ng bahay natin. Tulungan ko na po kayo. Hindi na. Dito ko na lang sa loob, Obet. Ako nang bahala. Sige po. Hindi pa man nangangalahati sa kanyang ginagawa si Delphine, ay bumuhos na ang malakas na ulan na siya namang ipinag-alala ng kanyang anak na si Obet. Tatay, ayos ka lang po ba dyan? Oo, Obet! Malapit na ako matapos! Sige po. Gusto nyo, iabot ko sa inyo ang inyong kapote? Hindi anak! Bakit na rin ako? Sige po, tatay. Lintik na ulan yun. Biglang bumuhos ah. Basang-basa po yata kayo, tatay. Oo nga anak. Di bale. Didiretso ko na ng ligo to. Doon ka na muna sa kwarto para hindi ka masyadong malamigan. Opo. Makatapos maghapunan, ay nagpahinga na ang mag-ama. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, Obet? Nak? Ano nangyayari sa'yo? Tatay. Diyos ko, inaapoy ka ng lagnat. Sandali! Naging mabilis ang pagkilos ni Delphine. Kumuha ito ng bimpo. Dumiretso sa may kusina at binasa ito. Andito na ang tatay, nak. Oh, ilalagay ko to sa noo mo para bumaba yung lagnat mo. Tatay. Nanginginig siya sa ginaw. Itong kumot. Obet, ito. Idagdag mo tong kumot ko. Dali, halika rito. Yan. Niyakapin nito ang anak upang makatulong na mawala ang panginginig ng katawan nito. Ngunit hindi nagtagal ay napansin ng lalaki na tila nagdideliryo na ang kanyang anak. Tatay. Diyos ko po. Teka, dadalhin kita kay Kateban. Pero ang lakas ng ulan. Anong gagawin ko? Alam ko na. Yung kapote ko. Nasaan yung kapote ko? Ayun. Ibinalot ni Delphine ang kanyang kapote sa kanyang anak. Pagkatapos nun, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Delphine. Binitbit nito ang anak ni si Obet at sinugod ang malakas na ulan. Habang yakap-yakap nito ang anak, ay ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito. Yun ay lalong nagbigay ng pag-aalala kay Delphine, kaya't mas binilisan pa nito ang kanyang paglakad at pagtakbo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Malapit na, konti na lang. Anak, konti na lang makakarating na tayo kay Kateban. Kumapit ka lang, anak. Nang abot tanaw na nito ang kubo ng matanda, bagamat ito'y may kalayuan pa, ay nagsimula na magsisigaw si Delphine. Kateban! Kateban, tulungan niyo ako! Tulungan niyo kami! Kateban! Sa loob ng kubo, Aba, parang si Delphine yun sandali ka. binuksan ng matanda ang bintana at nakita niya nagmamadaling tumatakbo si Delphine at bitbit nito ang anak na si Obet. Diyos ko! Hoy, Pedring! Buksan mo pintuan! Sinalubong ng dalawa ang mag-ama. Uy, ano ba nangyayari? Bakit sumugod ka rito sa malakas na ulan na to? Kateban, napakataas po ng lagnat ni Obet. Ganun ba? Ay dali mo rito sa kwarto. Ay nako, mabutit na balot mo ng maayos itong anak mo ng kapote at hindi siya nabasa. Ngunit ikaw, aba,
Basang-basa ka, Delphine! Huwag niyo po ako intindihin, Kateban. Ayos lang ako. Si Obet po, Kateban. Si Obet po, pakiasikaso. Oo, akong bahala. Maupo ka muna dyan. Pedring, bigyan mo ka ng mainit na maiinom yan. Sige. Dahil sa labis na pagkataranta at pag-aalala, ay hindi na napansin ni Delphine ang matalim na titig ni Pedring sa kanyang anak. Maya-maya pa, mula sa kusina ng kubo, ay nilapitan ni Pedring si Delphine. Itong mainit na salabat. Inumin mo para mapawi ang lamig. Maraming salamat po, Mang Pedring. Pagkakuha ni Delphine ng baso ng mainit na salabat, ay umupo ang lalaking kanyang kausap sa kanyang harapan. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Bagamat may hawak na mainit na baso, ay tila lalong lumamig ang kanyang pakiramdam dahil sa talim ng mga titig ng lalaki sa kanyang harapan. Mula sa loob ng silid ni Kateban, ay biglang narinig ni Delphine ang tinig ng kanyang anak. Tatay! Tatay! Bigla napatayo si Delphine at akmang papasok sa loob ng silid. Doon ay bigla siyang pinigilan ni Pedring. Bitawan niyo po ako! Gusto ko makita ang anak ko! Hindi makakatulong ang ganyan. Maupo ka lamang. Hayaan mo ang kapatid ko na tulungan ng iyong anak. Obet? Kateban, ano pong nangyayari dyan? Delphine, huwag kang magulo. Hayaan mong gawin ko ang dapat kong gawin para sa iyong anak. Maupo ka lamang. Walang nagawa si Delphine kung hindi bumalik sa kanyang pagkakaupo. Makalipas ang tila napakahabang sandali, ay lumabas na ang matandang si Kateban sa kanyang silid. Tumayo bigla si Delphine upang salubungin ang matanda. Kateban, kumusta po ang anak ko? Medyo grabe ang kanyang sitwasyon ngayon. Ganito ang gawin natin. Hayaan mo muna siya dito. Umuwi ka na muna. Hindi po. Dito lang po ako. Delphine, makinig ka sa akin. Hindi nakakatulong sa esensya ng iyong anak ang negatibong pakiramdam mo na yan. Mas maiging umuwi ka muna. Ako nang bahala kay Obet. Pero Kateban. Delphine. Sige po. Palabas na sana ng kubo si Delphine nang sa kung anong kadahilanan ay muli nitong nilingon si Pedring. Doon ay muling nahagip ng kanyang paningin ang nakakakilabot ng ngiti ng lalaki. Napako na sa kanyang kinatatayuan si Delphine at napansin naman yun ni Kateban. Hinawakan siya sa kanyang balikat. Delphine, sige na. Umuna ka na. Bumalik ka na lang mamayang umaga. Sige po, Kateban. Kayo na pong bahala kay Obet. Oo, ako nang bahala sa anak mo. At niluso na nga ni Delphine ang ulan pabalik sa kanyang tirahan. Pagdating niya sa kanyang kubo, ay hindi pa rin mapakali ang lalaki. Palakad-lakad ito at punong-puno ang dibdib ng pag-aalala sa kanyang mahal na anak. Nang biglang mahagip ng kanyang paningin ang krusipiho na nakasabit sa dingding. Nilapitan ito ni Delphine. Lumuhod sa harapan nito at nagsimulang manalangin. Panginoon, huwag niyo pong papabayaan si Obet. Handa ko pong tanggapin lahat ng paghihirap sa buhay. Maitaguyod ko lang si Obet. Paramdam ko lang sa kanya na mahal ko siya. Siya lang po ang buhay ko, Panginoon.
Huwag niyo po kaya may masamang mangyari sa kanya. Delphine! Delphine, buksan mo tong pintuan! Delphine! Si Kateban yun ah. Ano ginagawa ni Kateban dito? Mabilis na tinungo ni Delphine ang pintuan at binuksan ito. Bumungad sa kanyang harapan si Kateban at ang anak nitong si Obet. Ano ginagawa niyo dito? Patuloyin mo muna kami, Delphine! Dalian mo! Pagkapasok ng dalawa ay doon lamang napansin ni Delphine ang malaking sugat sa braso ng matanda. Kateban, ano hong nangyari sa inyo? At bakit nandito kayong dalawa ni Obet? Akala ko po ba doon muna kayo? At babalikan ko na lang kayo mamayang umaga. Isarado mo muna ang pintuan, pati ang mga bintana. Dalian mo, Delphine! Mabilis namang sinunod ng lalaki ang mga utos ni Kateban. Pagkatapos ay kumuha ito ng 2 tuwalya. Ang isa ay ibinigay sa matanda, samantalang ang isa ay ginamit niya upang punasan ng basang-basang si Obet. Tatay, Anak, ano ba nangyari sa inyo? Kateban, ano ba to? Delphine, maaari bang doon tayo sa loob ng silid mag-usap? Sige po. Mabilis na pumasok ang 3 sa loob ng kanyang kwarto. Delphine, maupo ka. Huwag ka mabibigla. Pero nais kong pakinggan mong maigi ito mga sasabihin ko. Nanganganib ang buhay ninyong mag-ama. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin, Kateban? Mabilis na tumayo ang matanda. Saglit itong nagpalakad-lakad sa loob ng silid. Pagkatapos ay hinarap nito si Delphine. Ako ay nagmula sa lahing aswang. Ano? Lahing aswang? Oo. Ngunit tinalikuran ko yon nung ako ay maglalabing 8 taong gulang na. Kung kailan, oras na upang tanggapin ko ang mutya ng aswang, ay tumakas ako sa amin. Nagpakalayo-layo ako. At ako'y naging isang manggagamot. Hindi makapaniwala si Delphine sa kanyang mga naririnig. Ngunit ang aking kapatid na si Pedring, buong puso niyang niyakap ang pagiging aswang. Nandito siya dahil siya ay nagtatago. Merong mga grupo na sumumpang lipulin ang mga lahi ng aswang. Ayon sa kanya, nito lamang ay nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng grupong yon at ng kawan ng mga aswang, kung saan halos walang natira sa kanila. Siya lamang ang nakatakas. Mahirap pong paniwalaan yung sinasabi ninyo. Ngunit yun ang totoo, Delphine. O sige, kung ganon, bakit po ninyo hinayaang dumito siya? Yun ang aking pagkakamali, Delphine. Sa mismong araw ng pagpapakita niya sa akin dito, ay ipinapangako ko sa kanya na hindi siya maghahasik ng lagim sa lugar na ito. Ngunit ano nga ba naman ang maaasahan mo sa isang aswang? Yung bangkay ng bata na nilapastangan doon sa may sementeryo. Hindi mabangis na hayop ang may gawa doon, kundi si Pedring. Ano po? Oo. At kanina, nang maiwan ko sandali ang iyong anak sa loob ng aking silid, nagulat na lamang ako. Pagbalik ko, nakatayo na siya sa harap ni Obet. Na nasaan yung aswang? Kateban? Buti na lamang at naitulak ko siya. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa makuha ko yung langis na may orasyon at isinaboy ko yun sa kanya. Ang epekto nun ay tila asido para sa mga katulad niyang aswang. Sa sobrang sakit nun, ay lumundag siya sa labas ng bintana upang mahugasan ng ulan ang langis sa kanyang katawan. Doon ko na sinamantala ang pagkakataon. Binitbit ko si Obet at mabilis na nagtungo dito. Halos sumabog ang ulo ni Delphine sa mga bagay na narinig kay Kateban.
Kateban, siguro naman po hindi niya tayo mahanap. Hindi niya po alam itong bahay ko. Huwag mong mamalaitin ang mga aswang. Matalas ang kanilang pangamoy. Natitiyak ko na maya-maya lamang ay nandito na ang aking kapatid. Ano pong gagawin natin? Meron ka bang langis ng niyog dito? Meron po. Dali mo rito sa akin at magdala ka na rin ng asin. Opo, sige po. Maya-maya pa ay iniabot na ni Delphine ang hinihingi ng matandang si Kateban. Dumakot ng asin ng matanda at ibinuhos sa loob ng bote na may lamang langis. Pagkatapos ay idinikit ang bote sa kanyang noo at bumigkas ng mga salitang hindi nauunawaan ni Delphine. Peruskos nga semporta, arisong kanda, intara. Pagkatapos ay iniabot ng matanda ang bote kay Delphine. Delphine, kunin mo ang iyong itak. Ano po? Dalihan mo. Dali mo rito ang iyong itak. Opo. Ito po, Kateban. Pahiram mo ng langis ang itak na yan. Ganito po. Oo. Habang pinapahiran ni Delphine ang langis ang itak, ay biglang hinawakan ni Kateban ang kanyang braso. Delphine, makinig ka sa akin, maigi. Gusto kong ipangako mo sa akin na gagamitin mo lamang ang itak na yan sa pagkakataon na talagang kinakailangan. Napatitig si Delphine sa matandang si Kateban. Doon ito napansin ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Kahit ganun si Pedring, mahal ko pa rin siya. Dahil kapatid ko siya. Kaya hanggat maaari, gusto ko matapos ang gabing ito na walang mangyaring masama sa sino man sa atin. Alam kong imposible, pero umaasa pa rin ako. Natantanan niya tayo at hindi na siya pumarito pa. Lumayo na lamang si Pedring. Ngunit alam ko na imposibleng mangyari yon. Doon niyakap ni Delphine ang matandang si Kateban. Ngunit naputol ang sandaling yon nang marinig nila ang nakakakilabot na tinig. Kuya! Alam kong naandyan ka sa loob. Alam kong naandyan kayo ng bata. Nahaamoy ko kayo. Lalo na ang sariwang dugo ng batang si Obet. Ito lamang kayo mag-ama, Delphine. Susubukan ko siyang kausapin. At lumabas na nga ng kwarto ang matanda. Naiwan naman si Delphine at si Obet sa loob ng silid. Ngunit kahit sila'y nasa loob nito, ay dinig na dinig ng lalaki ang usapan ng magkapatid. Kuya! Buksan mo na tong pinto. Papasukin mo na ako. Gutom na ako. Pinapangako ko sa'yo. Hindi kita sasaktan. Yung bata lang ang tanging habol ko. Tumahimik ka, Pedring! Umalis ka na lamang! Huwag mo nang gampalain pa ang batang si Obet! Nakikiusap mo ko sa'yo! Bilang iyong kapatid, makinig ka sa akin! Doon biglang bumukas ang pintuan ng kubo ni Delphine. At sa sobrang lakas ng puwersa, ay natumba ang matandang si Kateban. Dahang-dahang humakbang papalapit si Pedring sa kanyang kuya. Kahit kailan, ay hindi mo talaga maiintindihan ang pangangailangan ng isang aswang. Sapagkat tinalikuran mo ang lahi nating ito. Mas pinili mong mamuhay ng katulad nila at tumulong sa kanila na para bang isang alipin. Mas malakas ang ating uri. Tayo ang dapat naghahari sa mundong ito. Kalagiman ang inyong dala.
Hindi paghahari ang gusto niyong mangyari, kundi pagkawasak ng mundo! Hindi na ako magsasayang pa ng lakas upang kumbinsihin ka sapagkat matagal mo na kaming tinalikuran. Kaya't hindi na mahalaga sa akin yun. Ang tanging ipinunta ko na lamang dito ay ang batang si Obet. Pagkabanggit nun, ay biglang nagbagong anyo si Pedring. Lumaki at naging pula ang mga mata nito. Samantalang ang kanyang mga ngipin ay nagsihabaan at nagtulisan. Humaba din ang mga braso at binti nito. At ang kanyang mga kuko sa kamay ay naging parang matatalim na kutsilyo. Naglakad ito patungo sa silid nila Delphine. Ngunit hindi yun hinayaang mangyari ni Kateban. Mabilis itong bumangon at dinamba ang kanyang kapatid na aswang. Hindi mo maaaring saktan ang batang si Obet! Nagpambuno ang dalawa sa abot ng kanyang makakaya at sa natitirang lakas ng matandang si Kateban ay pinilit nitong pigilan si Pedring na makarating sa silid ng mag-ama. Ngunit sadyang malakas ang aswang. Sa bawat pagwasiwas nito ng kanyang braso ay tumitilapon ng matanda. Hindi rin ito nakakaligtas sa matatalim na kuko ng kapatid na aswang. Sa isa pang malakas sa pagtulak sa kanya ay tumilapon si Kateban. Halos mawala na to ng malay. Kitang-kita nito na ilang hakbang na lamang ay mapapasok na nito ang silid ng mag-ama. Hindi mo masasaktan si Obet! Muling inipo ni Kateban ang kanyang lakas at patakbong sinugod ang aswang. Ngunit sadyang mabilis ang halimaw. Sinalubong ng matutulis na kuko nito ang dibdib ng matanda. Walang buhay na bumagsak sa sahig ang matandang si Kateban. Samantalang ang aswang, tila ba'y walang nangyari, ay dahan-dahang binuksan ang pintuan ng silid ng mag-ama. Bumungad sa paningin ng aswang ang mag-amang si Delphine at Obet. Nasa sulok ito ng silid na magkayakap. Dahan-dahang lumapit si Pedring sa mag-ama. Si Obet, bagamat hindi nakakakita, ay alam niyang may kaguluhang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Itay, ano po nangyayari? Dito ka lang, anak. Dito ka lang. Doon dinukot ni Delphine ang bote ng langis na nasa kanyang bulsa. At hindi naman yun nakaligtas sa paningin ng aswang. Bago pa ito mabuksan ni Delphine, ay nasa harapan niya na ang halimaw. Mahigpit na kinapitan nito ang dalawa niyang braso. Sa isang malakas na mosyon, ay binalibag ng aswang si Delphine. Sa lakas ng pagkakahagi sa kanya, ay nabitawan nito ang bote ng langis. Gumulong si Delphine malapit sa pintuan ng silid. Bagamat halos mawala na siya ng ulirat, ay pinilit nitong idilat ang kanyang mga mata. Doon bumungad sa kanyang paningin ang wala ng buhay na si Kateban. Mabilis na hinagilap ng paningin nito ang aswang. At doon niya nakita na dahan-dahan na itong papalapit sa kanyang anak. Sa pagkakataong yun, ay tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Delphine. Kitang-kita niya nang hawakan ng aswang sa liig ang kanyang walang laban na anak. Ngumanga ito ng pagkalaki-laki. Kitang-kita ni Delphine na matatalim ng ngipin ng halimaw. Mabilis na tumingin sa paligid si Delphine na tila may hinahanap. Doon hagip ng kanyang paningin ang kanyang itak. Mabilis niya itong inabot. At sa isang iglap, ay mabilis na tumakbo patungo sa aswang. Nang ilang hakbang na lamang ang layo niya rito, ay lumundag si Delphine. Hawak ang itak sa ibabaw ng kanyang ulo. At sa isang iglap,
gumulong palayo ang ulo ng halimaw. Ang walang buhay na katawan nito ay lumagapak sa sahig. Tay! Mabilis na nilapitan ni Delphine ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit. Matagal na tahimik lamang magkayakap ang mag-ama. Hanggang sa maya-maya pa ay napansinan ni Delphine ang liwanag ng araw na pumapasok sa kanyang kubo. Muling hinagisan ng tingin ni Delphine ang walang buhay na si Pedring. Hindi na to nasaan yung aswang. Sa kanilang kinalalagyang mag-ama, ay tanaw din ni Delphine ang bangkay ng matandang si Kateban. Tahimik na tiningnan ni Delphine ang kanyang anak na si Obet na natutulog sa kanyang braso. Marahan niya tong ginising. Nak? Obet? Gising, nak. Tay? Nak? Aalis ang tatay, ha? Medyo mawawala ako na matagal. Magpapakabait ka, ha? At lagi mong iisipin na mahal ka ng tatay. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para magkasama pa rin tayo pagdating ng araw. Bakit po, tatay? Saan ka po pupunta? Nak, sa mundong to ay meron dalawang uri ng batas. Batas ng Diyos at batas ng tao. Ang ginawa ng tatay ay hindi maiintindihan ng batas ng tao. Kailangan ko panagutan to. Doon dahan-dahang tumayo si Delphine. At naramdaman naman yun ni Obet kung kaya't hinawakang mahigpit ng bata ang kamay ng ama. Tatay, wag mo po ako iiwan. Alam ni Delphine na kapag hinayaan niyang manaig ang kanyang damdamin, ay hindi niya magagawang iwan ang kanyang anak na si Obet. Kung kaya't pilit niya nang inalis ang pagkakahawak sa kanya ng kanyang anak at mabilis na naglakad palayo at palabas ng kubo. Halos madurog ang puso ni Delphine nang sa kanyang bawat paghakbang palayo ay naririnig niya ang pag-iyak at pagtawag sa kanya ng kanyang anak na si Obet. Sa patuloy nitong paglalakad, ay nakasalubong niya ang kanyang kaibigang si Tonyo. Nagulat naman si Tonyo sa itsura ng kaibigang si Delphine. Uy, pare! Anong nangyari sa'yo? Bakit puro dugo yung damit mo? Mahigpit na kinapitan ni Delphine sa magkabilang balikat si Tonyo. Pare, puntahan mong inaanak mo sa bahay. Kayo na ni Mare ang bahala sa kanya. Sana, mahalin at alagaan yung anak ko, pare. Ano pag sinasabi mo? Hindi na tumugong pa si Delphine at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya pa ay nasa presinto na si Delphine. Nagulat ang mga pulis nang makita ang mga dugo sa damit nito. Ang isa sa mga ito ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Kaibigan, anong nangyari sa'yo? Saglit na napaisip si Delphine. Gusto nitong ikwento ang lahat ng pangyayari. Ngunit alam niyang wala itong patutunguhan. Walang maniniwala sa tunay na nangyari sa kanya nung gabing yon. Saglit na tinitigan ni Delphine ang pulis na nasa kanyang harapan. Sabay sabing, "Nakapatay po ako." Mabilis ang mga naging pangyayari. Pinusasan si Delphine
at ipinasok sa loob ng kulungan. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan ng napiit si Delphine. Napatunayan ang ginawa niyang pagpatay kay Pedring. Maging ang pagkamatay ni Katayban ay sa kanya na rin ibinintang. Hindi na to kinontra pa ni Delphine dahil alam niyang wala rin namang maniniwala sa kanya. Sa kasalukuyan, ay 20 taon nang nakakulong si Delphine sa Muntinlupa. Ipinaabot niya ang kwentong ito, hindi para linisin ang kanyang pangalan sa salang pagpatay na ipinataw sa kanya. Bagkus ay upang ipaalam sa mundo ang tunay na kadahilanan sa likod nito, na ang maituturing krimen na kanyang ginawa ay sa ngalan ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak.